po ay dadako na sa ating pag-aaral sa ating daily devotion. No? Welcome po sa lahat sa Touching Lives Christian Church. At tayo ay nasa Isaiah 60 pa rin na siyempre po ito ay yung pangako ng Panginoon sa kanyang bayan na kanyang pagpapalain. At yun nga po na yung maraming bansa ang lalapit sa Jerusalem po upang papurihan, no? Dakilain ang Zion at syempre ito po ay papanumbalik sa Panginoon. Yan, so bago tayo dumako sa ating pag-aaral, tayo po muna sama-samang manalangin. Samahan niyo po ako. Panginoon, dakila sa lahat, maraming salamat po sa patuloy na biyaya mo sa amin ng buhay, kalakasan, karunungan, at sa opportunity na ito, Panginoon, na makapag-aral muli sa iyong mga salita. Naway ikaw po manguna sa gabing ito, sa pag-aaral na ito, at ikaw po ang mapapurihan at maitaas. Lord, dalangin ko po na ang aking mga kapatid sa online ay magkaroon ng connection. Magkaroon sila ng oras upang sabay-sabay kami matuto at ito'y maunawaan at maipamuhay namin, Panginoon. Ang iyong kadakilaan, Panginoon, ay nalalaman namin na ito ay walang katapusan, Panginoon. Maraming salamat po, Lord. Patuloy kaming dumudulog sa iyo. Sa oras na to, ikaw po manguna sa akin. In Jesus' name, Amen. Yan po, no, kahapon nga po natapos tayo sa verse 8 and 9 na tumutukoy nga po sa pangitain, no? O, ibig sabihin, ito ay isang propesiya sa mga darating sa Zion, no? Ang mga malalayong bansa na nabanggit nga rin po yung iba't ibang lugar. At sinabi sa verse 8, sino ang mga ito na lumilipad na tulad ng mga ulap at gaya ng mga kalapating bumabalik sa tahanan. So makita natin na yung ginamit ng kalapati at ulap na sumasagisag nga po sa presensya at patnubay ng Diyos na nakita natin doon sa aklat ng Exodus, at yung simboliko ng kalapati na tumutukoy po sa kapayapaan. Pero ito nga po ay ang tinutukoy nito, syempre, ang pagdating ng mga bansa, no, na pagpapalain nga po ng Diyos sa kanilang paghanga sa Israel. At ang verse 9 na sinutukoy dito ay ang mga malaking barko ay hinihintay sa daungan upang dalhin ang inyong mga anak mula sa malalayong lugar. Ito nga pong mga talatang ito ay tumutukoy sa pangkalahatang epekto ng plano at pagtubos ng Diyos. Inilalarawan nito na ang pagiging inklusibo ng biyaya ng Diyos sa mga manunumbalik sa Kanya. At pag-asa, gano'n na rin, na kanilang mararanasan, no, sa presensya ng Panginoon, lalo-lalo sa mga humahanap at manunumbalik nga sa Diyos. So ang kaligtasang ito ng pangako ng Panginoon na titipunin ang lahat ng mga bansa sa mga dulo ng mga sa dulo ng mga lupain, na ito nga po ay lalapit sa Zion upang maghandog. Yan. So, ang mga isla rin nabanggit sa verse 9, ito nga po ay malalayong lupain na naghihintay sa paghayag ng kaluwalhatian ng Diyos. At ang mga barko ay ito yung mga nagdadala ng mga kayamanan, no, na iahandog sa Zion. Subalit ito rin po ay nagpapakita ng magsasakay ng mga manunumbalik sa Panginoon, ng mga mananampalataya manunumbalik sa Panginoon. Again, nabanggit din po ang pilak at ginto. Alam naman natin ito ay isang mahalagang metal o kayamanan sa panahon na yon. Pero again, ang patuloy na biyaya ng Diyos sa kanyang bayan ay nagpapatuloy sa bahaging ito, no? Panunumbalik, pagtubos at kaligtasang pinangako ng Diyos. Yan, sa verse 10 to 12, pero 10 to 11 lang po tayo, no? So ito nga po ay nagpapahayag ng mga mensahe ng pagbabago at panunumbalik
Yan. Ang mga talatang ito ay naghahatid ng mensahe ng pag-asa, pagiging inklusibo at banal na hustisya. Tinuturo nila ang isang hinaharap kung saan ang lahat ng mga bansa ay magkakasama sa pagsamba at pagpapasakop o pagsuko sa Diyos. Yan. Kung saan ang kanyang masaganang mga pagpapala ay malayang dadaloy. At kung saan ang pagmamataas at pagsuway ay sasalubungin naman ng paghatol. Ang mga mababasang nagninilay-nilay sa mga talatang ito ay hinihikayat na hanapin muna ang kaharian ng Diyos upang maging bukas ang kanyang mga pagpapala at mapagpakumbabang magpasakop sa kanyang kalooban para sa kanilang buhay. Ito nga po ay kilalang-kilala ng karamihan, no? Mateo 6:33. Seek first the kingdom of God and all His righteousness will be added unto you, no? Yan. Siyempre, yung righteousness na yan ay hindi po tumutukoy sa ano, no? Yung iba, tinutukoy dyan is yung kayamanan, pero hindi po yan totally material, no? But ito ay karunungan. Rely on God. Always rely on God. So, yan po, nasa verse 10 to 11 po tayo. Sinabi ni Yahweh sa Jerusalem, mga dayuhan ang muling magtatayo ng iyong mga pader at maglilingkod sa iyo ang kanilang mga hari. Nang ako'y mapuot, ikaw ay pinarusahan ko, ngunit ngayon tinutulungan kita at kinahahabagan. Grabe po, no? Ang maglilingkod yung mga hari at pwedeng syempre tumutukoy din doon sa reyna, no? So, yan. So, sinabi ni Yahweh sa Jerusalem, ito po ay isang makapangyarihan at simbolikong talata na naghahatid ng tema ng pagpapanumbalik. So, ito po ay syempre may banal na intervention ng Panginoon at ang pag-ibig, no? Pangkalahatang pag-ibig ng Diyos. So, ito po nga po ay isang pangako ng awa at pabor ng Panginoon para sa mga tao ng Israel at pati na rin, no, sa isang pagbabala o pagbibigay ng warning sa sukdulang pag-aasundo ng lahat sa isang announcement, no, na pag-aasundo nga po ng lahat ng mga bansa sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Yan. So makikita natin dito na ito ay tumutukoy nga po dun sa temang binasa natin na naglalaman nga po ito ng propesiya tungkol sa pagpapanumbalik at pagbabago para sa mga tao ng Israel. Again, mula pagkabihag, nakita natin kung ano po yung naranasan ng mga tao, no? At noon nga po sila ay nakaalis at nakalaya, escorted sila. Escorted, ibig sabihin, nandun pa yung, mayroon pa silang mga, tawag dito, mga convoy or something na nandun po yung gabay ng Panginoon. Yan, so, again, mula sa madilim hanggang sa pagpapala ng Panginoon, makikita natin dito ang isang pagpapanumbalik na pangako nga po ng Diyos sa kanyang bayan na ang mga anak ng taga-ibang bayan ay tumutukoy sa mga dayuhan. Sabihin, yung lalapit sa kanila ay tumutukoy sa mga foreigner, no? Foreigner kung tawagin or ibang lahi. Muling magtatayo ng mga pader ng Israel at ang kanilang mga hari ay maglilingkod sa mga Israelita. Wow, grabing privilege or grabing pagkakataon, no, na mararanasan ng bayan ng Panginoon ng Jerusalem na itong mga matataas na katungkulan ay maglilingkod sa kanila, no? Nakita natin dito, ito ay sinasabi na maaaring maunawaan bilang isang simbolikong representasyon ng pagpapanumbalik ng Israel at ang pagbaliktad ng kanilang kapalaran kasi nga from darkness, no, from magkabihag, nandito sila ngayon sila yung tinitingala, no? Ang pagbanggit ng aking puot at aking pabor ay nagbibigay diin ng pagkakaiba sa pagitan ng parusa para sa pagsuway at ang kasunod na awa ng Diyos. So, ito po ay nasa 49, I think nasa 49:23
ng Isaiah, no? Nabanggit nga po dito yung wait lang po na hindi pala na save. 49:23. Yan sinabi po 22 to 23. Ang sagot ng Panginoong Yahweh sa kanyang bayan, huhudyatan ko ang mga bansa at ang mga anak mo'y iuuwi nila sa iyo. Ang mga hari ay magiging parang iyong ama at ang mga reyna ay magsisilbing ina. Yan, magandang gabi sa aking nanay, Concepcion Dorero. Yan, magandang gabi ma. Mamaya biyahe ko pagkatapos, no. Ang mga hari ay magiging parang iyong ama at ang mga reyna ay magsisilbing ina. Buong pagpapakababang yuyukod sila sa iyo. Bilang tanda ng kanilang paggalang, sa gayon ay malalaman mong ako nga si Yahweh. Hindi mapapahiya ang sino man magtiwala sa akin. Grabe po, no? I love you, ma. Yan, grabe po yung ito na yung pinakamataas, no? Hari, reyna sa level na to, sa panahon to. At yuyuko sa Israel. At ito nga po ay tumutukoy nga po sa kapangyarihan ng Panginoon. Ito yung banal na intervention ng Diyos sa kanyang bayan. So, mga naunang talata nga po, binanggit nga po ni Isaias ang malulahating kinabukasan ng Jerusalem at ang pagpapanumbalik ng Israel. Ang imahe ng liwanag at kasaganahan ay ginamit upang ilarawan ang kaluwalhatian darating sa Israel. Ito nga po ay bahagi rin ng isang mas malaking sipi na naglalarawan sa pagbabago ng Israel tungo sa isang lugar ng kapayapaan at kasaganahan na kung saan ito nga pong bayan ng Diyos ay igagalang, titingalain at paglilingkuran ng mga bansa sa mundo. Ang talatang 10 ay nagsisimula sa pamamagitan ng pagbibigay diin sa kahalagahan ng mga dayuhan na darating upang muling itayo ang mga pader. Sino mga itong mga dayuhan na to? No? Ito ay pwedeng sabing, siyempre hindi mga Israelita itong mga to. At sila nga po ay mag-aambag sa muling pagtatayo ng pader ng Jerusalem na ito po ay sumasagisag sa pagsasama ng mga hintil sa plano nga po ng Diyos. Yan. At nabanggit nga po yung mga hari. Siyempre, ito po yung mga pinuno ng mga bansa na kasama ring maglilingkod sa Israel, no? Na nagpapahiwatig ng pagbaligtad nga po ng kapalaran at kadakilaan ng bayan ng Diyos. Siyempre, ito nga po ang Jerusalem. So nakita natin, no, gabi po yung biyaya ng Panginoon sa kanyang bayan. At ito yung talagang makikita natin na sa tao sa tao ay imposible, pero sa Panginoon lahat kaya niyang gawin, lahat ay posible. So ito ay imahe sumisimbolo sa pagpapanumbalik at lakas ng lakas at kaluwalhatian ng lungsod na nagpapahiwatig ng isang panahon ng kasaganahan at seguridad. Naalala natin, mula doon sa mayamang bayan ng Diyos na nagkaroon ng tiwangwang na sitwasyon, no? Wala na halos, parang talagang totally dead space na. Pero ito nga po, no, nakita natin yung restoration na panibagong kabanata ng kanyang bayan ay pagpapalain at pararangalan ang Jerusalem. Ito nga po ay naglalarawan sa pagiging inklusibo ng kaharian ng Diyos kung saan ang lahat ay malugod na tinatanggap na makibahagi sa kanyang mga pagpapala. Ibig sabihin po nito, no, sa panahon po nito ni Propeta Isaiah, ito po yung mangyayari, no? Sa ating kapanahunan naman, makita natin na ang kaligtasan na binigay ng Panginoon ay para sa lahat. Ngunit, again, meron po doong requirements. Ibig sabihin, yun po yung pananampalataya, no? Repentance sa pananampalataya. Again, malugod na tinatanggap na makibahagi sa kanyang mga pagpapala. Biblical blessing ulit, no? Ang mga sumusuway, ang mga tumatanggi, ang mga tumatalikod, may parusa.
ang mga tumusunod at nagtitiwala sa Panginoon may pagpapala. So again, ang talata ay maaari ding maunawaan sa isang mas malawak na kontekstong theological. Pinapahayag dito ang ideya na ang awa ng Diyos ay lumalampas sa mga pagkakahati at pagkakaiba ng tao. Ang pagsasama ng mga dayuhan at ng kanilang mga hari sa pagpapanumbalik ng Israel ay nagpapakita na ang mga plano ng Diyos ay hindi po limitado sa anumang isang grupo ng mga tao. No? Hindi po limited. Ibig sabihin, malawak ang kanyang plano. No? Hindi lang po sa kanyang bayan. Sinasalamin nito ang biblical na tema ng pangkalahatang pag-ibig ng Diyos at asukdulang pagkakasundo ng lahat ng mga bansa sa ilalim ng pamamahala ng Diyos. Yan. So, ito pa rin ay under the authority, no? The sovereign ng Panginoon, sovereignty ng Panginoon. Yan. Sa simbolikong paraan, ang muling pagtatayo ng mga pader at paglilingkod ng mga dayuhang hari ay maaaring ituring na kumakatawan sa pagpapanumbalik ng bansang Israel at ang pagkilala sa kahalagahan nito sa mga bansa sa mundo. Ang pagbanggit ng aking puot, ng aking pabor ay sumisimbolo sa dalawang katangian ng Diyos na parehong makatarungan at maawain. Ang talatang ito ay maaari ding ituring na isang paalaala sa pagdating ni Kristo na nagdadala ng awa at pagkakasundo sa lahat ng tao anuman ang kanilang pinagmulan. Nakita natin yung dating ng Panginoong Yesus, nakita natin nandun po yung pag-asa, no? Yung kaligtasan mula doon sa naging kasalanan ng tao. At ito ay kanyang binura, no? Ibig sabihin, tinubos niya tayo. Nakita natin yung galit ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang bugtong na anak na wala yung kanyang puot, no? At sumunod naman po yung pagkakasundo, no, ng lahat ng tao, lahat ng mga susunod sa Panginoon, sasamba sa Panginoon. Nakita natin ang dalawang pinakitang ugali. Nakita natin dalawang larawan dito ng Panginoon. Yun nga po yung galit at nawala at yung habag o yung awa. So ang talata ay isang paalaala sa mga Kristiyano, sa mga mananampalataya ngayon, na ang Diyos ay hindi lamang po maawain or yun nga po, no, yung sinasabi ng mga tao na ang Diyos ay mapagmahal, mabait, pero again, He is just. Pag mali, mali. Hindi po siya konsentidor, no? Liwanagin po natin yon. Mahal ng Diyos ang sangkatauhan. Pero again, kung tayo ay lumalabag sa kanyang utos, no? You missing the mark, ay nagkakasala po tayo. Wag nating i-deceive yung sarili natin na yan po ay naunawaan ng Diyos. Alam ng Diyos yan. No? So, pero again, ito po ay may tanging kaparusahan sa mga susuway sa Kanya. So, talata ito ay maaari ding ituring na isang palaala sa pagdating ni Kristo. Again, ito po ay nagdadala ng awa at pagkakasundo ng lahat ng tao, anuman ang kanilang pinagmulan. Sa pagtatapos po ng talatang ito, actually, ang dami ko pang pwedeng sabihin. Ang galit at awa ng Diyos ay dalawang aspeto, no? Dalawang aspeto ng kaugnayan ng Diyos sa Israel, nagbibigay diin sa kanyang matuwid na paghatol at mahabaging pagpapanumbalik. Again, nakita natin kung paano niya hinayaang mahirapan ang kanyang bayan sa Babylonia. At yun po yung ganyang matuwid na paghatol, no? Yun po yung kanyang yun po yung yun po yung naglalarawan sa kanyang pagiging makatwiran, no? At nakita natin yung mahabaging pagpapanumbalik ay ito po yun. Yung propesiyang ito na sasambahin ng lahat ng bansa
o papupurihan at paglilingkuran ng mga latang bansa ang kanyang bayan. At yun nga po, yung muling pagtatayo ay ito nga po yung sumisimbolo sa restoration. No? Yan, so sa pagtatapos, ang mensahe ng pag-asa at pagtubos sa tinutukoy sa talatang ito ay nagpapatuloy na mahalaga at kailangan ng mga mananampalataya ngayon na tayo ay, yun nga po, no, makita natin yung ginawa ng Panginoon sa kanyang bayan. At ganun din yung gagawin niya sa atin sa dulong panahon. Nangangulugan na ang bawat isang nakakaranas ng parehong kahirapan o mga kabigatan ng gaya ng naranasan ng mga Israelita, bunga ng kasalanan o mga pagsuway sa Diyos ay makakaranas din ng parehong pagtubos at pagsasaayos ng Diyos. Kaya tayo mga mananampalataya na patuloy na nakakaranas ng kabigatan kasi sobrang bigat, sobrang hirap, sobrang sakit, tulad po ng kanyang bayan, ang pagkilos ng Panginoon ay laging merong pagpapanumbalik, no? Meron po lang itinuturo ang Diyos sa atin. Kaya bawat na naranasan natin, pwedeng ito po ay dahil sa ating mga maling desisyon, dahil sa ating pagsuway sa Diyos. Kaya ito ay nangyayari, pero palagi nandun po yung gabay ng Panginoon, yung pagtuturo hanggang dun sa pagpapanumbalik at yung sinasabi nating restoration. So again, sa panahong ito, makita at maunawaan natin ang kanilang mga pagkakamali at mga pagkukulang, lalo-lalo na yung ginawa nila sa Diyos. Tulad nga po nung sinabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians 10, no? Na ito yung nangyari sa Israel. Huwag na nating gayahin pa. Huwag na nating ipamuhay. Huwag na tayo maghangad ng mga ginawa nila kung ayaw nating maranasan yung matinding paghihirap na naranasan nila sa Babylonia. So yun po, no? Patuloy araw-araw patuloy na pinapaalala ng Diyos sa atin na tayo ay mamuhay doon sa kalooban niya. Yan, so talata 11 naman, ang mga pintuan mo'y aking ibubukas araw at gabi upang dito papasok ang mga hari ng mga bansa at dadalhin sa iyo ang kanilang mga kayamanan. So nakita natin, ito ay nagpapahayag nga po ng hinaharap na kaluwalhatian. Tulad nung nabanggit sa verse 10, no? Na ang mga hari ay ay maglilingkod sa Israel, sa Jerusalem. At dito sa talata 11 ay tumutukoy nga po sa kaluwalhatian at pagpapanumbalik ng lungsod na pinili ng Diyos, ang imahe ng mga pintuan na ibubukas araw at gabi, ang pagpasok ng mga hari ng mga bansa at ang pagdadala ng kanilang mga kayamanan at karangalan sa lungsod ng Diyos ay nagpapahiwatig ng universal at inklusibong katangian ng pagliligtas ng Diyos. Grabe po, no? Kung babasahin po natin yung verse 11, it's a multiple blessing, no? Pagpapala ng Panginoon sa kanyang bayan. Nakita na natin dito na ang pagpasok nga po ng mga hari at mga bansa at pagdadala ng kanilang kayamanan ay ito ay ganap na katagumpayan ng kaharian niya sa lahat ng mga bansa. Ito nga po ay tumutukoy sa kadakilaan ng Diyos. At syempre yung kanyang pangako na natupad, na matutupad, no? Sa ang kanyang salita sa kanyang bansa, sa kanyang bayan, na mangyayaring sila ay kikilalanin at titingalain ng mga bansa. So binibigyan din nito ang pintuan ng Jerusalem na patuloy na bukas, hindi sarado araw-gabi upang tanggapin ang kayamanan ng mga bansa. Ito ay nagmumungkahi ng isang patuloy na daloy ng mga mapagkukunan at pagpapala sa lungsod. Yung pinapakita nga po dito, no, yung pintuan o yung laging bukas ay tumutukoy po sa
pagpapala ng Diyos, no? Wala lahat ay lahat ay inaalok o inaayayahan sa kanyang kaharian, no? Yan, so ito ay nagmumungkahi ng isang patuloy na daloy na pagkukunan, pagpapala sa lungsod, naglalarawan ng kasaganahan ng Diyos at paglalaan para sa kanyang bayan. Ang mga bukas na pintuan ay sumisimbolo sa isang malugod at madaling puntahan na komunidad, no? Walang resistance, walang rejection, but napakadaling puntahan. Ibig sabihin, ito po ay walang pagpipigil na pagtanggap. Ito nga po ay sa mga darating na mga bansa, no, sa malalayong lugar ng galing upang magpuri at magparangal sa Israel. Ito ay nag-aanyaya sa lahat na makibahagi sa pagpapala ng Diyos na sumisimbolo nga po, no, sa isang malugod at madaling puntahan na komunidad. Ang imaheng ito ay sumasalamin sa konsepto ng bagong Jerusalem. Again, nabanggit nga po, no, yung Millennial Kingdom na sa aklat nga po ng pahayag na kung saan ang mga pintuan na hindi kailanman isinasara na nagpapahiwatig po ng walang hanggang pagpapasok at pagtanggap sa lahat ng mananampalataya sa Diyos. Na mananampalataya sa Diyos. Ito po sa pahayag 21 verse 25. Kita natin na wala nang doon sa part na bukas ang gate, walang bantay, na ibig sabihin po ito ay para sa tumutukoy sa mga manunumbalik sa Diyos na makakapasok, no? Paano naman yung hindi nanampalataya? Siyempre alam natin kung saan mapupunta 'yon, no? Ito po'y tumutukoy na sa mga ligtas. Yan, sa mga pinili, sa mga nanumbalik sa Panginoon. Ang talatang ito ay nanatiling isang walang kupas at puno ng pag-asa ng mensahe ng pangwakas na plano ng Diyos para sa pagtubos at pagpapanumbalik ng buong sangkatauhan. Ang talatang ito ay particular na tumutukoy sa mga pintuan ng lungsod na sumisimbolo sa pagiging bukas at pagiging inklusibo ng kaharian ng Diyos. Again, tinutukoy po nito ay para sa mga nanampalataya o mananampalataya sa Panginoon. Baka po tanungin nyo kung saan yung mga hindi nanampalataya. Siyempre, hindi na po inclusive nga po no? Inclusive. So, again, ito po ay isang hinaharap, no? Sa hinaharap. Ang mga pintuan ng lungsod na tradisyonal na nagsisilbing paraan ng pagtatanggol at proteksyon. Alam naman natin, no, sa panahon at kultura ng mga kaharian, laging sarado, no? Ibig sabihin, sarado kasi pagbibigay proteksyon sa kanilang sinasakupan. Pero dito nakita natin open, no? Open, bukas na bukas. Ito ay makikita natin na ito ay nilalarawan ngayon bilang pananatiling bukas araw at gabi upang makapasok ang mga hari na magdadala ng mga pagpapalang kayamanan sa Israel. Ang imaheng ito ay nagpapahiwatig ng ideya na ang lungsod ay ligtas at mapayapa. Ibig sabihin, no? From the previous na sarado sila, tumutukoy ito sa pagbibigay ng proteksyon, no? Pero dito makita natin bukas na wala nang resistance, no? Ito ay nagpapahiwatig ng ligtas at mapayapa na. Ito ay tumutukoy nga po sa Millennial Kingdom, no? At ito ay bukas para sa lahat na nagnanais na pumasok. Siyempre, tumutukoy nga po ito sa mga mananampalataya. Ang talata ito ay nagpapatuloy sa pagbanggit sa mga pwersa ng mga hintil at kanilang mga hari na sumisimbolo sa pagpapasakop at pagkilala ng mga bansa sa otoridad at kaluwalhatian ng Diyos. Ang mga pintuan ng Sayon ay bukas hindi lamang sa sarili nitong mga tao. Ibig sabihin, hindi po limitado lamang sa mga Israel, kundi pati na rin sa mga bansa sa buong mundo. Ito nga po ay mga magdadala ng kanilang mga special na regalo para sa Sayon, no? At ito ay, siyempre, siyempre, pag ganito is, ang binibigyan nila, yung pinaka, no?
the best, no? Yan. So ito ay yan. So tribute, nagbibigay din sila ng tribute to at karangalan sa lungsod ng pinili ng Panginoon. Ang imaheng ito ay sumasalamin sa universal at inklusibong katangian ng pagliligtas ng Diyos, pati na rin ang hinulaang papel ng Israel bilang ilaw sa mga bansa. Inclusive po, no, ibig sabihin, hindi lang siya limitado, no, dun sa isang bansa, which is hindi lamang sa kanyang piniling bansa, kundi pati na rin sa buong sa lahat ng bansa sa buong mundo. Ang tema ng pagiging bukas at pagiging inklusibo sa talatang ito ay lubhang makabuluhan. Lalo na sa konteksto ng lumang tipan sa buong Bibliyang Hebreo, mayroong tensyon sa pagitan ng eksklusibong pagkakakilanlan ng mga pinili ng Diyos at ang pangkalahatang mensahe ng kaligtasan ng Diyos para sa lahat ng mga bansa. Ang tensyong ito ay kadalasang makikita sa ugnayan sa pagitan ng Israel at ng mga nakapalibot na bansa or mga Gentiles, no? Mga hintil. Alam naman natin na mayroong history yan, no? Pero dito makikita natin na talagang hindi lang mga Israelita ang tinutukoy ng Panginoon, kundi lahat, no? Yung mga Gentiles, yung mga hindi Israelita. So dito makikita natin ang ideya ng mga bansang pupunta sa Zion. Mga pupuntang bansa na upang parangalan ng Diyos dahil nga sa kanilang paghanga sa Jerusalem. Ito ay nagpapahiwatig ng ganap na pagkakasundo o reunite, no? Pagkakaisa ng sangkatauhan sa ilalim ng banal na otoridad ng Diyos. Makita natin, no, from being separated, no, divided, kasi nga Gentiles, Jews, pero ngayon nakita natin one na, no, iisa na, pagsasama-sama o pagiging united. So, universal, yan. Bukod pa rito, ang imahe ng mga bukas na pintuan at mga pagpapasakop ng mga bansa sa pamahala ng Diyos ay mayroon ding malalim na simbolikong kahulugan. Sa sinaunang silangan, ang mga pintuan ng lungsod ay hindi lamang isang paraan ng depensa, no? Kanina, protection, depensa, kundi isang lugar din ng pagtitipon, paghatol, at kalakalan. Ito po yung tumatakbo sa bawat bansa, no? Yung pagtitipon at yung kalakalan. Sa pamamagitan ng paglalarawan sa mga pintuan ng Zion bilang patuloy na bukas, pinapahayag dito ng propeta Isaias ang ideya ng banal na hustisya, kapayapaan at kasaganahan para sa lahat ng pumapasok. Ang pagpapasakop ng mga bansa at ng kanilang mga hari ay sumisimbolo po sa ganap na tagumpay ng kaharian ng Diyos. Kita mo, no? Yung mga matataas, yung nasa pinakamataas na rank, no? Na maglalakbay papunta sa iyo upang yumuko, maglingkod. At tulad nga po nung nakikita natin, ito po sumasalamin o tumutukoy din sa Panginoong Hesus na nagdadala ng pag-asa at liwanag na ang lahat ng tao ay magpupuri sa Kanya. Yan. So ito ay isang tagumpay ng kaharian ng Diyos laban sa mga kaharian ng mundo at ang pagkilala sa Kanyang soberanya ng lahat ng tao. Lord of the Lord, King of the Kings. No? So ito po ay napaka gandang propesiya sa panahon ni Propeta Isaias. Na alam naman natin ito ay mangyayari sa dulong panahon. Yan. Na tumutukoy nga po sa Millennial Kingdom. So 1,000 years na paghaharian ng Panginoong Hesus. At nakita natin dito na kasama nga po sa plano ng Diyos ang lahat ng mga bansa. Hindi lamang po ito limitado sa kanyang bayan, kundi pati tayo, no, kasama. Kanyang kasoberanya ay makikilala ng lahat, kaya po tayong mga mananampalataya ay hinihikayat na patuloy nating yakapin ang ating
ang ating pamumuhay sa presensya ng Diyos, yung ating pananampalataya at pagiging saksi, no? Pagiging witness. Yan. So, ito nga po ay isang patunay na kung ano man po ang pangako ng Diyos ay matutupad. Kaya po tayo ay manatiling humawak at magtiwala sa pangako ng Diyos. Dahil siya lamang po ang never na hindi tumupad. Ay never na hindi, yung pangako niya ay mangyayari. No? So, mangako man ng tao, yan po ay minsan ay hindi natutuloy. Sana nga po pag nangako yung tao ay yun na. No? Pero hindi, ang Diyos pa rin po. Kaya nga, ito ay isang pangako ng Panginoon sa kanyang bayan na magniningning at laging ang kaharian niya ay laging bukas para sa mga taong magbabalik at manunumbalik at mananampalataya sa kanya. Again, tayo po mga kapatid sa panahon natin ngayon, no, tayo ay pinapaalalahanan ng talatang ito na tayo ay mamuhay ng nanatili tayo nagtitiwala sa Panginoon. Tayo ay mamuhay na mayroong makita sa atin yung pag-asa, no? Makita sa atin yung liwanag, kaningingan. Tulad ng kanyang bayan na Jerusalem ay paglilingkuran ng mga hari. At dito nga po ay makikita natin na yung pinto na wala nang bantay, no? Hindi na nagsasara. Ibig sabihin ito po ay para sa atin na tayo magpatuloy sa kalooban ng Panginoon. So yun po mga kapatid, tayo po ay dito muna natin tinatapos ang ating pag-aaral. Tayo ay patuloy na magtiwala sa Panginoon. Sa talatang 10 at 11, at tayo ay patuloy na tinuturuan na ang propesiyang ito ay sa panahon ni Propeta Isaiah ay nagpapakita ng kadakilaan ng Panginoon na walang imposible sa Panginoon, lalo na ito ay tumutukoy sa kanyang kaluwalhatian. So, yun po mga kapatid. Again, tayo po ay magsama-sama bukas. Diyan po muna natin tinatapos ang ating pag-aaral. Tayo po ay sama-samang manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa patuloy na gabay, pangunguna sa aming buhay at sa iyong habag at pagtutuwid. Panginoon, maraming salamat sa patuloy na biyaya ng karunungan at pagtuturo, Panginoon, na may kami ay patuloy mong samahan sa aming araw-araw pamumuhay at kami po ay manatili sa iyo sa pamagitan mo, Panginoon. Ang lahat ng mga nais na makakilala sa iyo ay patuloy mo kaming gamitin. Kami patuloy na magningning at makita sa amin ang imahe mo, ang nature mo, Panginoon. At ito ay magdala lalo sa mga tao papunta sa iyo, patuloy na papurihan ka at parangalan. Maraming salamat po, Lord. Sa iyo lamang po ang lahat na papurit parangal. In Jesus' name, Amen. Yan, maraming salamat po. Siyempre sa aking ina, Sister Irene, yan, nandiyan ka pala. Pastor Nanding, at sa lahat po. Siyempre, Pastor Dom, Princess, dyan sa church. Kung nandyan po kayo, no? So, maraming salamat. Tayo po ay patuloy na mag-aral at kita-kita bukas.